bilo-bilo plus prutas at ibang sangkap at syempre gata equals ginataan. At kanino kaya ang pinakamasarap? Ang sa Pangasinan, Pampanga o Iloilo? Maski binibilog-bilog ang isa sa mga sangkap nito, wala naman sigurong magrereklamo na binibilog o binubola namin kayo kapag sinabi naming isa ito sa paboritong merienda nating mga Pilipino. Kalimitang may bilo-bilo, saging, sago, kamote at kakanggata. Ang perfect kainin tuwing tag-ulan, ginataan. Dito sa Sasmuan, Pampanga, ang ipinagmamalaki nilang ginataan, ginataang bilo-bilo. At dito namin nakilala ang isa raw sa pinakamatandang nagluluto nito sa kanilang probinsya. Ang 92 anyos na ngayong si Aling Anita, mas kilala bilang si Apong Aning. Tinitingnan ko lang ang nanay ko pag nagluluto. Yun lang. Natutuan ko. Ang kanyang recipe, ipinamana na ni Apong Aning sa kanyang mga kamag-anak. Pinakuluan muna ang kamote at saging. Idinagdag ang gata. Inihulog ang mga bilo-bilo. Pag lumitaw na yung bola-bola, yung bilo-bilo, lalagay yung asukal. Nung kumulo, nilagyan ng langka. Masarap at matamis. Lalo na yung saging. Tsaka yung bilog-bilog parang lasa yung coconut. Simple nga lang daw ang ginataan ng mga kabalin. Nagkakatalo lang sa sahog. Katunayan, may isa pang natatanging ginataan dito rin sa Sasmuan na hindi lang matamis, may asim din. Meron kasi itong bayabas. Comfort food daw ni Jason ang ginataang bayabas. Noon, wala tayong mga vitamin C na food supplements. Ang ginagamit ng matatanda, yung bayabas. Sa paghahanda nito, pinakuluan muna ang bayabas. Medyo malambot na ang ating bayabas, kailangan na nating hanguin. Pagkatapos, hinango, tinanggalan ng buto. Sa isa pang kumukulong tubig, naglagay ng gata at asukal. Hinalo. Inilagay ang mga laman. May kakaibang parang maasim. Pwede siyang pang-ulam, pwedeng minatamis. Good! Siyempre, hindi pa huhuli ang mga tiga Malolos, Bulacan. Ang kanilang ginataan may yelo, chiko at pinipig. Inihahanda raw ito tuwing may mga espesyal na okasyon. Ito ang ginataang duman. Duman, Bisaya term ng Thanksgiving. Inahanda yan for good harvest, Thanksgiving. Yun, yung mga ganun. Something na binigay sa iyo ng Panginoon, biyaya. Ang mga sahog, buko, sago, gulaman, gabi, saging na lakatan, chiko at pinipig. Giniling muna ang pinipig. Naghiwa ng saging na lakatan, chiko at buko. Ito yung gata, tapos halo na natin yung ginayat na gabi. Sa isang malaking bowl, pinaghalo-halo ang lahat ng prutas. Nilagyan ng gulaman. Nilagyan ng yelo at pinipig sa ibabaw. Ready na ang pambatong ginataang duman ng Malolos, Bulacan. Masarap siya, tamang-tama lang ang lasa ng gata. Naiiba naman ang ginataan ng Tubong Laguna na si Maurita. Isa siyang barangay nutrition scholar dahil ang kanyang bilo-bilo may keso, malabnaw din daw ang sagobe. Ang mga sangkap, saging, sago, gabi at ube. Isa raw ito sa mga ipinapakain nila sa mga bata sa kanilang feeding program. Lahat ng halok,
ay may vitamins na kailangan ng mga bata. Ito'y nagmumula doon sa Go, Grow at saka Glow. Naghanda ng giniling na malagkit, ube, sago, saging langka at asukal. Nagpakulo ng gata, nilagyan ng asukal. Habang natutunaw na asukal, pwede na nating ilagay ang bilo-bilo. Sunod na inilagay ang saging, gabi, ube, langka at sago. Hintayin natin itong kumulo, tapos lalagay natin yung malapot na gata. Nilagyan din ito ng cream at gatang malapot o yung unang piga na walang tubig. Meron tong cheese sa loob na pag kinain mo, sa huli mo siya malalasahan. Pero sa mga gustong tila nagpipiesta ang sahog, ang kanilang ginataan, ito ang all-time favorite ng marami, ginataang halo-halo. Ang mga Ilonggo, may sariling bersyon nito na kung tawagin nila, linugaw. Para mas mapadali raw ang pagluluto at para mas maging malinamnam ito, sinimulan na nila ang paggiling ng bigas sa ginataan. Naghanda ng gata, tubig ng nyog, sago, saging na saba, kamote, at ng tinatawag nila ritong palawan o ube na kulay puti. Giniling muna ang malagkit na bigas at saka ito ginawang bilo-bilo. Nagpakulo ng tubig ng nyog. Inilagay ang mga bilo-bilo. Inilagay naman ang saging, kamote, sago, ang palawan o puting ube, asukal, gata, at ang tinunaw na giniling na bigas sa tubig ng nyog. Pinakuluan. Tamang-tama lang yung tamis at saka yung lasa. Sarap. Na-master ng araw ni Leia ang pagluluto ng linugaw na dinarayo raw talaga. Pag may mga occasion doon sa school, ganun din ang niluluto kasi nire-request yun ng mga teachers, mga kaklase, na nilugaw na lang po yung kanin namin. Dumako naman tayo sa Lingayen, Pangasinan. Sagana sa taniman ng mais. Kaya ang kanilang pambatong ginataan dito, ginataang mais na may ube. Ito raw ang kinalakhang merienda ni Chef Jolo. Tuwing hapon, matapos daw maglaro noon, ang amoy ng ginataang mais na may ube ang pumapawi sa kanyang pagod na katawan. Galing pa po itong recipe na to sa lola ko. Nung bata ako, pinapanood ko lang paano niya lutuin. Every time na kailangan ko ng comfort, kasi para sa akin ito ang aking comfort food. Pinakuluan ang gata. Inihalo ang ube. Pangkaraniwan pong ginagamit dito ay malagkit or galapong, pero para po sa mga health conscious, ang ginamit ko po ay oatmeal. Nilagyan ng asukal at mais. Nung lumapot, inihain. Matamis, nasa yung gata, tapos yung mais, then yung ube. Napakarami na ngayong pagpipili ang merienda. Pero ang hinahanap-hanap pa rin ang ating dila, yung mga inihain sa atin nung tayo'y mga bata pa. Yon ang nakadikit na sa ating panlasa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.